Magandang umaga mga kababata, kumusta kayo dyan? Ako eto kagigising lang pero sino kaya may gawa nito? Naglagay ng mga Lego, sinabit dito sa upuan ko. Paano ko upo niyan, no? Sino kaya may gawa niyan? Pero bago ang lahat, umpisahan natin sa pag-aalmusal ng kape, pandesal at ng paborito nating palaman na liver spread. Sa araw na ito pala, ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo yung 5 bagay na I wish na natutunan ko ng mas maaga para makatulong sa akin sa paggawa ng aking manga. Number 1 sa listahan ay ang storyboard. Mahalaga sa paggawa ng kwento mga kababata, ang storyboard. Sisimulan natin yan sa paggawa ng script. Tapos i-draft natin yung mga story natin. Hindi natin i-direkta sa manga page natin kasi yan yung magiging guide natin eh. Yan ang magsisilbing backbone ng ating kwento. Sa storyboard na page, hindi kailangan na detailed na or hindi kailangan na malinis na kaagad. Ang importante, makita natin yung balangkas ng ating kwento, di ba? Yan yung isa sa pinaka-importanting bagay na hindi ko pa alam noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng manga noong 2007. Yung guide ko lang ay nasa isip ko kaya diniretso ko na kaagad sa manga paper mismo. In-sketch ko na, in-outline ko na, tinintahan ko na. Kaya naman, kung may mga gusto pa akong baguhin, hindi ko na mababago kasi nakatinta na eh. Permanente na yun. Unlike kung meron akong storyboard, dun pa lang nakikita ko na kung ano yung mga dapat kong baguhin, kung ano mga dapat kong i-finalize bago ko ilapat sa manga page mismo, di ba? Puntahan naman natin yung gawa ko noong 2023. So, ginamita ko na siya ng storyboard. Kaya tingnan nyo, medyo maayos na siya tignan. Hindi na nagsisiksikan yung mga dialogue kasi nga sa storyboard pa lang, planado mo na, nakikita mo na kung ano yung mga dapat mong baguhin bago mo siya ilapat sa manga page. Nakasave ka na ng oras, ng effort, at mas maayos pa yung gawa mo. Number 2, panel. Kumusta natin yung halimbawa ng sa GTO na manga ni Sir Toru Fujisawa. Kung mapapansin nyo yung panel niya, ilang piraso lang, mga 3 or 4 lang per page kasi para mas makahinga yung page, hindi masyadong overwhelming sa paningin ng mga mambabasa, di ba? Ganoon din dito sa Slam Dunk na gawa ni Sir Akihiko Inoue. Kung napapansin nyo rin, pareho lang din, di ba? Ang gaganda ng mga drawing nila, malalaki at hindi masyadong crowded ng panel bawat page nila. One Punch Man kay Sir Yusuke Murata. Ayan, tingnan nyo yung gawa niya, halos ganun din, kagaya sa mga nauna natin pinakita, minimal lang yung mga panel niya, no, sa isang page. Pero kita mo naman, ang sarap tignan, ang sarap panoorin. No? At yan rin, yung bagay na hindi ko na alam, nung 2007, tingnan nyo yung panel ko. Bilangin natin lagpas 10 yung panel ko sa kada page. Parang gustong gusto kong pagkasyahin lahat ng idea ko sa isang page lang. Kaya sa unang tingin, tingnan mo para kang malulunod sa dami ng salita na babasahin mo tsaka sa dami ng mga siksikan na panel, di ba?